Paliwanag mga kababayan ng Philippine Coast Guard na yung mga Chinese na nirecruit as auxiliary brigade, hindi man hindi man sila mga espiya. Yan po yung sabi rito ng Philippine Coast Guard spokesperson mismo, si Balilo. Chinese in PCG Reserve Force, not spies, hackers. Di niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan. Siyempre, wala man sa kanilang aamin kasi malalagay sila sa alanganin. So, itong mga officials natin sa Philippine Coast Guard, hahanap at hahanap sila ng depensa sa kanilang sarili na hindi sila masabing nakikipagsabwatan sa enemy. Na inayaan nila na ma-infiltrate tayo ng mga Chinese kasi nakataya dyan yung kanilang career. Wala nga amin dyan. So niya, Mr. Maravillas, ang dapat na gawin? Laliman pa siguro po yung investigation ng Congress in aid of legislation para makagawa ng batas. Unang-una, yung tanong dito mga kababayan, bakit tinayaan ito? Sinong gumawa ng policy that foreigners can be allowed na manilbihan sa ating Philippine Coast Guard? Lalo na po yung mga Chinese na alam natin matagal na ang mga Chinese ay may masamang hangarin sa atin dito sa West Philippine Sea. Why of all people, Chinese pa yung kinuha nila na maging auxiliary brigade ng Philippine Coast Guard? Naubusan na ba tayo ng mga kababayan mismo natin, mga mismong Filipino? Kaya kailangan mag-recruit sila o hayaan nila na ang 36 Chinese nationals talaga, hindi man lang Chinese, pero naging Filipino na, Filipino-Chinese. Ito mga kababayan, kasi di ba sa ibang bansa may mga Filipino na nagsisilbi, naninilbihan Chinese, ganon din, other foreign nationals, pwedeng manilbihan po sa armed forces ng Amerika, sa Navy ng Amerika, sa Army ng Amerika, pero manunumpa ka sa kanila. Di ba? May rules, mga kababayan. Hindi pwede na ang isang dayuhan, mga kababayan, na hindi mananumpa sa bansa na kanyang dapat pagsilbihan, ay nandyan nakakapasok tulad ng ating Philippine Coast Guard, ginawang auxiliary brigade. Saan ka nakakitang auxiliary brigade? Assign dito sa karagatan natin na gustong agawin, mga kababayan ng mga Chinese, kumuha ka ng Chinese? Kung hindi yan pagtraidor sa ating sariling bayan, ano yung tawag po ninyo? Laliman po ninyo kung sino yung author nito. I think hindi lang taga Philippine Coast Guard yung nasa likod nito, may mas mataas pa. At sino yung gumawa ng policy na ganyan? At kung yung policy still existing po, tanggalin ninyo yung ganyang uri ng policy. Foreigners should not be allowed to serve as auxiliary brigade sa ating Coast Guard or kahit sa sangay ng ating gobyerno na may sensitibo po na functions. Tama po mga kababayan yung ating mga sinasabi. Ito yung balita ngayon. Hugas kamay sila. Poncio Pilato sila ngayon mga kababayan. There is no basis niya to the speculation that dozens of Chinese businessmen previously enlisted in the auxiliary force of the Philippine Coast Guard were spying for Beijing or involved in the hacking of the PCG's website and Facebook page, the agency said on Thursday. The 36 Chinese nationals who had been allowed to register as PCG auxiliary members for making donations to the agency were never involved in its sensitive operations. PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo said. So, na-booking na mga kababayan kung ano yung dahilan bakit tinayaan nila na ipasok as auxiliary brigade. Nag-donate pala po.
may involved pong donation. So ang donation po pwedeng in kind or in cash. Itong mga Chinese po, mayayaman. So, para impluwensyahan yung desisyon ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, yung sinasabing mga Chinese nationals na negosyante daw dito, hindi man nila pinapangalanan kung sino-sino ito, nag-donate po. Madaling sabi, ang donation po, pwedeng ma-construe, it can be construed as lagay, bribe. Tama po? Diyan magaling ang mga Chinese. Magregalo. Dadaanin ka sa regalo para lumambot ka. At yung kanilang objective, makuha nila, mahilig sa regalo. Ganon po. Yung mga Filipino, mga kababayan, puwera de los obos. Di naman natin nilalat, lalo yung mga sa gobyerno, ang bilis po mag-aksyon, hindi na nag-iisip yan. In fact, mga kababayan, gustong-gusto nila ang mga mahihilig magregalo. Automatic po ang ang response, lalo kung by the millions, biglang lumalambot po. So, laliman po ninyo, ating mga congressmen. Mabuhay po kayo. Sila Congressman Ace Barbers. Sila yung nagsasagawa ng investigasyon tungkol po dito sa alleged recruitment ng mga Chinese nationals para maging mga auxiliary brigade ng Philippine Coast Guard. So, ang rason, mga kababayan, dito ni Balilo. Yan po. Philippine Coast Guard spokesperson Captain Armand Balilo. Mukhang Chinese niya, Mr. Maravillas, Hindi man niya kasi involved sila sa mga sensitive operations ng Philippine Coast Guard. Siyempre, hindi man ninyo sasabihin. Self-incrimination ang mangyayari kung sasabihin ninyo. Kaya importante talaga laliman yung investigasyon ng Kongreso. Unang-una, why recruit Chinese nationals? Why of all people in the world? Mga Chinese nationals pa talaga ang inayaan ninyo na maging auxiliary brigade? Wala bang iba? Wala na ba sa ating mga kababayang Filipino ang pwede manilbihan bilang auxiliary brigade kung kailangan ninyo talaga? At dahil ang rason ninyo, nag-donate, so nadadala kayo sa donation, ilalong sumama. Pag ganon, you become vulnerable sa infiltration. Bakit? And activities of espionage. At yung mga spies po, yung mga tik-tik po, hindi man sila po aamin na naniniktik. Tik-tik nga eh. Di ba? Di ba yung mga tik-tik po? May special mission sila. Pag hindi mo yan nahuli ng aktual na naniniktik, hindi man po yan aamin. Kasi may pananagutan sila sa batas at pwede silang mapatay. Di ba? Sa paniniktik, it is a criminal offense. A grave criminal offense sa isang bansa. Yung ganyang mga ganyang trabaho po, death penalty yan eh. Yung paniniktik. So kayo yung nag-allow somebody from the top or at the top, mga top officials, ang nag-authorize niyan, siyempre, may pananagutan kayo. Kaya siyempre, didepensa kayo. Normal yon. Kaya kayo na nagsasabi, wala man na niya. Wala mang sensitive operations na kina-involvean sila. Hindi man na niya sila na involved sa paniniktik. Of course, yun ang sasabihin ninyo. Tama pa ang ating mga analysis? In an interview on Bagong Pilipinas ngayon on Thursday, Balilo said, they were ordinary businessmen who had helped the agency's humanitarian assistance response, which led to them being invited to apply for membership in the PCG's reserve force. Kita ninyo, tumulungan niya sa humanitarian. Pag tumulong na pala sa humanitarian, pwede na ninyo ang foreign national gawing auxiliary force. Chinese pa naman yan. Alam naman ninyo yung situation natin ngayon sa West Philippine Sea with the Chinese government. At yung operations ng China po,
all throughout the world. Lahat ginagamit nila, hindi lang negosyante, pati politiko. Pati nga vlogger. Di ba? Filipino vloggers and politicians ginagamit nila against us. Yan pa, the mga Chinese nationals mismo. Siyempre, yung sympathy niyan sa kanilang sa kanilang lahi, sa kanilang gobyerno mismo. Anong malay ninyo? Ipinain yan sa inyo na magtulungan niya kayo para makuha ninyo yung loob ng mga Filipino officials. Yung mga karamihan na niya dyan, madali yang madala sa regalo. Para bantay sa lakay kayo dyan. Nung panahon ng Hapon, ganun po, ang daming mga spies. In wars, kasama sa mga naging spies, kapwa natin mga Filipino, kaya nga nauso yung salitang makapili. Filipino tago, Filipino turo. O ngayon, ang daming mga modern makapili ngayon, mga kababayan, baka kasama na kayo doon. Di ba? So sabi niya dito, we do not have a strong basis to accuse them of being Chinese spies. We also conducted a vetting process when they applied, and they have been helping the PCG for a long time, but only in the aspect of humanitarian assistance donation. On Wednesday, the House Transportation Committee learned that the Chinese nationals had been working as auxiliary members of the PCG for at least 2 years to 3 years until they were removed for not undergoing a national security clearance. Nakita ninyo? May red flag talaga mga kababayan dito. But Balilo clarified on Thursday that there was a vetting process for the PCGA members that involved securing clearances from the Bureau of Immigration, Philippine National Police, and National Bureau of Investigation to check their eligibility and qualifications. During Wednesday's House hearing, PCG Commandant Admiral Ronnie Gavan told Surigao del Norte Representative Robert Barbers that 36 were expelled from the PCGA after it was discovered that they did not have national security clearance. We already went to a process. But some House lawmakers were not convinced that the enlistment of the Chinese nationals and the PCG, an agency mandated to protect the country's maritime rights in the West Philippine Sea, was entirely harmless. On Thursday, Tingog Representative Jude Asidre said heads must roll to ensure accountability in what he described as malicious and serious threat to national security. It's not what we can consider an honest mistake, sabi po niya. Why did they even get in, and who allowed them to? To think, when you are a PCG auxiliary, you actually wear a uniform of the PCG, the agency involved in protecting the West Philippine Sea, sabi po ni Asidre. Adding, it's not that like a double whammy? Isn't that like a double whammy niya? Talagang dapat may mga matanggal po. At saka, i-review yung policy rito. Kasi lumalabas, nagtatanga-tangahan tayo rito mga kababayan. At tinahayaan natin ang possible espionage ng mga Chinese dito po sa atin. Yun ang nakakalungkot po doon. Alam naman natin po ang sitwasyon dito sa West Philippine Sea. Tama po? Ayan man lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.